mga screen ang live video feed ng traffic situation sa Quezon Avenue Corner EDSA. At nakita mo na sa kalawang bahagi ng inyong screen, yan yung papuntang Quezon Memorial Circle. Diyan sa may service road, wala hong problema ang screen nyo, hindi yan nagahang. Talagang hindi gumagalaw ang service road sa mga oras na ito. Yung papunta sa underpass, yan slow moving, papasok sa Quezon Memorial Circle, papuntang Fairview. Yan mga sasakyan na yan. At nasa kanang bahagi naman, yan yung mga papuntang Espanya at Quiapo area. Walang magiging problema ang mga motorista doon. Ganyan talaga dyan, Ninya, pag rush hour. Araw po ng Huwebes, January 23, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Ninya Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa radyo sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Erwin Tulfo, ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Turistang Pinay sa Taiwan, nahagip ng tren. 2 sundalo patay sa ambush sa Basilan. 12 iba pa, sugatan. Milyon-milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, nasabat sa Cebu at Iligan. Droga, itinago sa pakete ng tsaa. Katimugang bahagi ng Leyte, niyanig ng magnitude 5.8 na lindol. At Justin Bieber, nag-unfollow sa Instagram ng asawang si Hailey. Hiwalay na ba? Ang masaya sanang bakasyon ng isang turistang Pinay na uwi sa disgrasya nang mahagip siya ng tren sa Taiwan. Narito ang report. Kuha ng CCTV sa kilalang Shifen Station sa Taiwan, kita ang mga commuter na naghihintay habang papalapit ang tren. Biglang pumwesto sa pinakagilid ng platform ang isang Pinay para magpa-picture. Eksaktong pagtaas niya ng kamay, nahagip siya ng tren. Saka nahulog sa siwang sa pagitan ng tren at platform. Sa report ng ilang lokal na pahayagan sa Taiwan, himalang nakaligtas ang Pinay na si Michelle. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at dibdib. Pero si Michelle mukhang di makakaligtas sa multa. Maituturing kasing paglabag sa Railway Act ng Taiwan ang pagharang sa umaandar na tren. Kaya posibleng pagmultahin siya ng di bababa sa 10,000 new Taiwan dollars o higit 17,000 pesos. Tinutulungan na ng Manila Economic and Cultural Office o MECO ang nadisgrasyang Pinay. Nasa stable na kondisyon na raw ito pero kailangang operahan dahil sa mga inabot na sugat. Paalala ng MECO sa mga Pinoy sa Taiwan, sumunod sa mga alituntunin para maiwasan ang mga disgrasya. Jack Batallones, umaarangkada sa pagbabalita. Grabe naman yun, Yes, Ninya. Partner Jack. Yes, di ko pa actually nakapunta akong Taiwan pero hindi ko napuntahan yung lugar na yan. Ikaw ba, para sa mga hindi familiar sa Taiwan, kung napuntahan mo na yan, ano ba yun? Napuntahan ko na yung lugar na yan. Kasama Nandun pa ka yung ba mga dapat anak sa ko. release At ng yes, tren? nandun talaga kami. At nagpa-release pa nga ng mga lantern. Yan yung Dun tourist sa area Riles talaga mismo? yan. Actually, yes. Dun mismo sa Riles. And, pero may kasama kaming tour guide. Okay. So actually, nung nandun kami, walang train na dumaan. So, unfortunate ng insidente na napakamalas niya, no, na biglang napadaan niyo. Pero pag ganon, ang bilis eh. It means dapat nasabihan siya rin ng tour guide, Yan, no? yung video, di ba? Oo, na tumabi-tabi na po kayo dahil ayan na yung train. Oo, pero yun nga, sinabi nga natin, malas. Pero, well, in a way, swerte pa rin siya, Ninya. Dahil nga, ang sabi is na-hospital siya. Buhay yung, yung Oo. ating kababayan. Actually, ang nangyari kasi sa kanya, kung makikita niyo po yung video sa mga nakikinig ng radyo, ano, makikita mo, nag-spread siya ng arms niya. Yung parang, alam mo yung pag nagpapapicture ka or excited ka, ang nahagip yung arms, yung kamay. So dahil sa sobrang lakas, tumilapon siya. At siguro diba? may mga injuries siya. Pero buti, Partner Jack, na hindi siya tumilapon dun sa gulong ng tren. Yes, oo. Dahil can you imagine, yun, pag ganun, wala ka ng ligtas Actually, pag doon. tinignan mo yung video, Kala milagro ko na, eh. Milagro nag-survive talaga. siya. Pero thankfully, nag-survive yung ating kababayan. No? And mamaya, Ninya, dahil di ba, malas eh. Dahil nasugat, nasaktan ka na nga,
magbabayad ka pa ng multa. Mamaya, Ikaw pa makausap natin ang magbabayarin ng ating Taiwan. MECO Oo. dyan sa Taiwan, sa ating pero punta muna tayo sa ibang balita. Yes. Okay. 2 sundalo ang patay at 7 ang sugatan sa bakbakan sa Basilan sa pagitan ng mga militar at puwersa ng Moro Islamic Liberation Front. Yan ang umaarangkadang balita ni Cherubim Ganaden. Naglagablab ang military truck na ito ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army na magkasagupa ang Moro Islamic Liberation Front sa Sumisip, Basilan. Nag-escort ang mga sundalo sa delegasyon ng United Nations Development Program. Nagpunta ang UNDP sa lugar para sa community development projects para sa mga residente. Pero bigla na lang daw tinambangan ng MILF ang mga militar matapos ang pagbisita ng UN delegates. Depensa ng MILF, pumasok ang Philippine Army sa kanilang controlled territory nang walang koordinasyon. 2 patay sa barilan habang 7 naman ang sugatan. Kinondena na ng provincial government ng Basilan ang madugong engkwentro. Ayon kay Governor Jim Saliman, mga misguided element ang nasa likod ng ambush na ang nais ay sirain lamang ang katahimikan sa lugar. Nanawagan din ang gobernador sa MILF at mga sundalo na agad resolbahin ang gulo. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala sa ibang balita, 25 kilo ng shabu ang nasabat ng PIDEA sa pier sa Cebu. Ayon sa mga suspect, hindi daw nila kilala kung sino ang nag-utos sa kanila. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Palabas na sana ng pier ang sasakyan na galing sa isang roro sa Pier 4 sa Cebu City nang matsyempohan ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nagsasagawa ng random inspection doon, kung saan sakay ang mga suspect. Ayon kay Investigation Officer Jonar Quaizon, pagdaan nila sa inspection, nais agad sumibat ng naturang sasakyan. Kaya't agad-agad na hinarang ng mga tauhan ng PIDEA ang naturang sasakyan. Nang inspeksyonin ng K9 unit, tumambad sa kanila ang kilo-kilong shabu na nakabalot sa garbage bags. Ang suspect, mag-ina, na pawang taga-barangay Ermita, Cebu City. Inutusan lang daw sila na ihatid ang sasakyan papuntang Cebu at hindi raw nila alam na droga pala ang laman nito. Hindi rin daw nila kilala kung sino ang nag-utos sa kanila. Sa inisyal na investigasyon ng PIDEA, ang kontrabando ay galing pa sa Manila, dumaan ng Masbate bago na sa Cote sa Cebu. Dagdag pa ni Quaizon na sa kanilang monitoring, walang drug production sa Cebu kundi parang warehouse lang kung saan dumadaan ng droga tsaka ibinebenta sa Bohol pati na rin sa Mindanao. Samantala, sinabi ni PIDEA Regional Director Alex Tablate, ginagawa umanong transshipment point ng mga sindikato ang Cebu. Transshipment point because of our strategic location sa port na to, no? Eh katong port kumplito man itanan, padung Luzon, padung Visayas, padung Mindanao. Sa taya ng pulisya, nasa 170 million pesos ang street value ng nasabat na droga. Ito rin ang pinakamalaking halaga ng droga na nasabat ng PIDEA Region 7 at ng Cebu City Police sa mga nagdaang taon. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, nasamsam ang mahigit 9 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Iligan City. Ang droga, itinago sa pakete ng tsaa. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Iligan correspondent Jam Nueva. Mahigit 9 na milyong halaga ng hinihinalang shabu nasamsam sa Iligan City. Timbuk sa buy-bust operation ang 2 sospek sa Tibanga Highway, Barangay San Miguel, Iligan City kahapon. Ang mga sospek ay sina alias Bapa at isang babae, residente ng Barangay Mahayahay sa lungsod. Base sa report ng pulisya, nasamsam mula sa sospek ang hinihinalang shabu na nasa loob ng isang vacuum-sealed transparent plastic pack at 4 not-tied plastic packs. Tumitimbang ito ng 1,400 grams at nagkakahalaga ng 9,520,000 pesos. Kasama sa nakumpiska ang black shoulder bag, bukas na green tea foil pack,
black plastic pouch, brown paper bag, Toyota Fortuner with key at buy-bus money. Ayon sa PIDEA Region 9, nung nakaraang taon pa sila nagkaroon ng lead sa mga sospek at tumagal ng mahigit 1 buwan ang naging surveillance nito. Napag-alaman ding meron ng parehong violation ang babaeng sospek at base naman sa nakaraang surveillance operation, ang mga sospek ay nagkaroon na ng ilang distributions na umaabot sa region at sa Karatig rehiyon kasama ang Iligan City. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-turn over naman sa Forensic Office Region 9 ang mga nakumpiskang droga para sa dagdag na eksaminasyon. Sa pagpasok po ng taon, 2025, nagkaroon na po tayo ng 4 na anti-drug operations kung saan umaabot na po sa 1,468 grams ang ating na-confiscate na illegal drugs na nagkakahalaga po ng 9,982,400 pesos. At nagkahuli po tayo ng 5 drug personalities dito po sa 4 na operations na ginawa natin sa pagpasok po ng 2025. Patuloy naman ang intel gathering ng ahensya kasama ang ibang law enforcement agencies para matukoy na ang ibang mga sangkot sa kalakalan ng droga sa rehiyon. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, timbog sa drug operation ang isang high-value target ng Taguig PNP. Ang mga nasabat na droga nagkakahalaga ng 4.8 million pesos. Isinagawa ang buy-bus operation kahapon at naaresto ang suspect na kinilala sa alias na Sherhana na residente ng Guadalupe, Makati. Ang mga droga ikinubli sa 3 maliliit na plastic. Pinapurihan ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang Taguig Police sa panibagong accomplishment. Noong 2024, pinarangalan na noong ika-123rd anniversary ng PNP ang Taguig Police matapos makapagtala ng 1,700 drug-related arrests. Naghain si Zamboanga del Norte Representative Kimmer Adan Olosco ng panukalang batas na naglalayong patawan ng parusang bitay sa pamamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang guilty sa corruption, malversation at plunder. Giit ni Olaso, hindi sapat ang kasalukuyang mga batas para mapigilan ang korupsyon na tinawag niyang isa sa pinakamalaking banta sa kaunlaran ng bansa. Sa klaw ng panukala ang lahat ng opisyal ng gobyerno mula sa Pangulo hanggang sa barangay officials, pati na rin ang mga miyembro ng militar at pulis. May mga inilagay na safeguards ang panukala para masiguro ang due process, kabilang narito ang pag-apela sa Korte Suprema at ang pagbigay ng lahat ng legal remedy para ipatupad ang parusa. Layon ni Olaso na maibalik ang tiwala ng publiko at mapatibay ang pananagutan sa pampublikong serbisyo. Masasabi, usapang mainit House Bill 11211 ang inihain sa Kongreso, nagmumungkahi ng firing squad para sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa korupsyon, malversation, plunder. Sang-ayon ka ba? O sobra naman? Alamin natin ang pulso ng bayan at kung ano ang masasabi ng masa tungkol sa kontrobersyal na panukalang ito. Agree naman kung mapapatunayan na corrupt talaga. Yun, pwede ni silang ma-firing squad. May ibang paraan naman para hindi yung nagkakasala. May gabay po ng gobyerno. Yun po, parang mas may nakakaalam po nila kung ano po yung mas good na consequence. Hindi naman po agad parang kailangan firing yung or something na death penalty. Para sa akin, oo. Kasi para mabawasan po yung corrupt sa para po mabawasan po yung corrupt ng namamahala sa gobyerno. Oh, yun. Nakarinig mo, di ba? Meron pabor, meron din namang hindi. Pero
Hiring squad niya, di ba Nakakagulat, medyo parang pelikula yan. Wild sa Wild West Singapore. ang dating, di ba? Sa Singapore, ginagawa nila yan, no? Eh, sa tingin ko sa isang banda, it brings attention to corruption once again, ano? At kung gaano kasama ang ganitong ugali ng ilan sa mga Oo. opisyal, hindi ko nilalahat. Meron namang mabait partner. So ayaw natin na sila ay mabigyan ng masamang pangalan din, ano? Pero yung mga corrupt talaga ay kailangan na masabi natin sa publiko na yung ginagawa po ninyo ay same level as a murderer, for example, or drug pusher. Yes, siguro pag pinakinggan mo siguro mamaya makakausap natin yung may akda ng bill and pag pinakinggan mo itong mga nagbigay na kanilang saloobin, talagang medyo hindi mo alam kung desperate na sila, dahil nga ay may pumapabor na magkaroon ng firing squad para sa mga ganito. Sobrang desperate na nila na talagang masolusyonan na yung problema sa korupsyon. Pero naku, hindi kaya marami-rami ito niya, Alam mo, bansang Katoliko tayo. Oo, Di ba wala ayaw tayo, nga? Wala nga ang death penalty eh. So, Oo. in the first place, it's suspended. Dati meron nung panahon ni na ERAP, dating presidenteng ERAP, pero tinanggal nga yan. Oo. So, what makes you think na ito At papakita ko sa iyo papasa? na video. Ano ba itsura ng firing squad? Tingnan Matagal natin. na. O yung kay Jose Rizal, di ba? Ayan. Yeah. Ayun, yun lang. Pero tumakbo, di ba? Hindi naman gano'n. Di ba? Oo. Pero if I'm not mistaken, Mistaken, tama di ba? ba yung kay Flor Contemplacion? Yeah. Was it firing squad? Or Bitay, no? Oo, Binitay di ba? siya. Kailangan mo yan. Babarilin na tumakbo pa, di ba? Talagang medyo... Di ba naalala ko yung sa Indonesia? Di ba dapat firing squad siya? Oo. Tapos last minute ay tinawagan ng presidente at nakaano na siya, ready na siya ng mga firing squad. Di ba si Mary Jane Oo. Veloso? Kaya yun nga, sabi nga parang pelikula, no? Pag tinignan mo, firing squad, nako, medyo matindi naman solusyon, pero masyado namang desperate na ba tayong bilang isang bansa, no? Samantala, Ninya, no, at para mabigyan ang linaw ang issue na yan, makakasama natin ang may akda ng bill na yan na si City of Zamboanga First Representative Kimmer Adan Olaso. Magandang hapon po, Congressman Olaso, Jack Batallones po, at Ninya Corpus. Magandang hapon po, Sir. Radyo Madaliones, Ma'am Corpus, Ninya Corpus. Good afternoon po. Good afternoon din, Philippines. Okay. Congressman, no? Ano po ba yung motivation natin sa bill na ito? Sobrang katulad ba kayo mga na-interview namin kanina na medyo frustrated na pagdating sa laban natin sa korupsyon? Alam niyo po, ako po ay nalulungkot sa ating kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa. Yung kaganapan ng korupsyon ay napakatindi na po. Alam niyo po, Sir, in my humble beginning, mahirap lang po kaming tao. Until nakapag-aral po ako, hindi naman sa mamaling paralan, I studied at public school hanggang naging seaman po ako, seafarer. Sumakay po ako ng 18 years sa barko hanggang naging kapitan po ako ng barko. Hindi po pamumuhay ko yung pamumulitika, wala po. But my point of view, I was able to reach this point. And sabi ko, with the present situation na nakikita natin sa ating bansa, sabi ko, it's about time to penalize those, most especially those working with the government, with a death penalty by means of firing squad po. So Talagang yun ang firing, Congressman. naisulong kong batas. Yes. Yeah, pero iba't iba kasi yung means, 'di ba, na maaari mong gawin. Pero pinili mo yung firing squad na very public at 'di ba, at shocking po. Ito ba ay sinadya mo dahil para matuto o magtanda ang ating mga corrupt officials? Correct po. I did it as a firing squad dahil po para matuto po ang ating mga opisyalis kung sino man po ang nagkasala sa batas. Kasi po, alam niyo, kaganapan ng korupsyon, dati naririnig natin 5, 10, 20%. Ngayon matindi, until 40% na po yung korupsyon. Sabi ko, ano mangyayari sa Pilipinas? I've been working as an OFW for 18 years, been contributing a lot for our country. Sabi ko, ang mga ibang OFW din na nagtatrabaho sa ibang bansa, kawawa po. Papadala ng dolyari sa ating bansa just, for their families and to have revenues. Tapos sabi ko, gano'n lang nangyayari. Sayang lahat ng mga efforts na ginagawa namin.
So yun nga, I was never a politician po, ma'am. For so long, bago lang po ako. But I'm not happy with the present situation that is happening in our country. That's why I decided to propose that bill in Congress. Supposedly last year yan, but ngayon lang tinawagan January. Sabi ko, nagulat nga ako dahil tinawagan pa for first reading. Akala ko wala na po. But then, since it was called, so nabuhayan po ko ng pag-asa. Sabi ko, sana maninig ng ating mahal na Pangulo. At itong panukalang batas, pwede nilang i-propose at maging urgent bill sa Congress po, sa Kongreso. Meron at saka bang sa Senado. Meron bang, sabi niyo kasi kanina, 10%, 20%? Magkano po yung that will merit a death by firing squad? Magkano dapat ang kinurakot Actually, nila? ma'am, sabi ko sa inyo, we cannot categorize by 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, di ba? Pag nagkasala ka, nagnakaw ka sa gobyerno, naging kurakot ka, it doesn't mean na 10 pesos, 20 pesos ang ninakawan mo, we will pardon you. It's up to the Supreme Court sa Sandigan Bayan, how will they penalize this person? Kung sasabihin ng Sandigan Bayan, no, you're due for sentence na firing squad, then you have to go with that, di ba? So, let the Sandigan Bayan decide and judge, not unless the person is proven guilty talaga. So, silang mag-uusga po. Tsaka Congressman Niña. Congressman, pwede niyo ako i-correct, no, kumali. Pero alam ko, may final na similar bill dati si Bac Party List Representative Congressman Brother Eddie Villanueva. Yes. 100 million yung paglagpas doon ay death penalty. Pero ano ba nangyari doon, Congressman? Anong reaction niyo doon? May nag-file na nito pero Sir, mukhang hindi can you nag-prosper. repeat? Medyo choppy po ang dating sir. Medyo choppy Okay. po. Mahina talaga. Congressman, yan, narinig niyo po ako. Malinaw po. Okay. Congressman, ganito, may similar bill. I think that it was last year. Si Bac Representative Congressman Brother Eddie Villanueva. May final siya na bill na ganyan din, na death penalty sa mga corrupt officials, pero may specific na halaga siya. Yung sinasabi niya, 100 million pataas. Anong nangyari ba doon? May idea kayo bakit hindi nag-prosper po yan? At kampante ba kayo na itong sa inyo ay magpo-prosper naman? Kasi it was not supported by the House, di ba? So naging busy masyado yung House din, no? I don't know what went wrong, but then sabi ko nga, kung gagawin mong 200 million patas, napaka masyadong mataas yung di ba? So, ibig sabihin nun, from the grassroots itself, corruption will start and that will cultivate until pagdating sa taas, di ba? So, I think we have to lower it down and kasala tayo, we still from the government, if 5 million and up, then we will do that. Drastically, that will change the figure later on as we go on while implementing this law in our country. Sabi ko. But definitely, it's up to the Congress what's the decision po and Senate if they really want to push through with this. But I think this is the best bill in our country to reduce immediately yung drop in corruptions po. Okay, maraming salamat po, Representative Kimmer Adan Olaso. Magandang gabi po. May good news naman ang Department of Agriculture sa mga consumers. Matapos makapag-usap sa mga malalaking supermarket at convenience store owners, maaari nang makabili ng murang bigas sa ilang supermarket, convenience stores, palengke at istasyon ng tren. Sa harap ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price, bumagsak sa 38 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported rice sa mga palengke. Mas mura yan sa 40 hanggang 65 pesos na kada kilo ng inaangkat na bigas noong nakaraang linggo. Sa kabila ng pagbaba sa presyo, nanindigan ang DA na kinakailangan pa ring magdeklara ng food security emergency sa bigas. Ngayong Pebrero, target mailabas ang 300 hanggang 700,000 sako ng bigas ng NFA na non-regular o palumang stock. Layo nitong paluwagin ang mga bodega ng NFA at makabili ng mga bagong aning palay ngayong harvest season. Sa aming pagbabalik,
Barko ng China na nasa Zambales patuloy na binabantayan. BRP Suluan pinalitan ng BRP Cabra. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Matapos umani ng pambabatikos ang panukalang Senate Bill 1979 o Adolescent Pregnancy Prevention Bill, binawi ng ilang senador ang kanilang pirma sa committee report ng kontrobersyal na panukala. Sa huling tala, 7 senador ang nag-withdraw ng kanilang mga pirma. Sila ay Senador Loren Legarda, Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator J.B. Ejercito, Senator Nancy Binay, Senator Bongo at Senator Cynthia Villar. Sa isang pahayag, sinabi ni Villar na ang pagbawi niya ng kanyang pirma ay hindi nangangahulugang tutol siya sa mismong panukala. Ito ay sa pagkilala sa pananaw ng mga sektor na may agam-agam sa pagpapatupad ng comprehensive sexuality education. Nirerespeto naman ng main author ng bill na si Senador Risa Ontiveros ang pagbawi ng pirma ng kanyang mga kasama. Maghahain daw siya ng substitute bill na tutugon sa mga lehitimong concern ng iba't ibang grupo. Sa iba pang balita, pinalaya na ang 17 Pinoy na tripulante na binihag sa Yemen noong 2023. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalaya sa 17 Pinoy seafarers na binihag ng mga Houthi rebels sa Yemen ng mahigit 1 taon. Ang mga tripulante, pawang mga crew ng MV Galaxy Leader. Sa social media posts, sinabi ng Pangulo na ang mga pinakawalang Pinoy seafarers ay nasa pangangalaga ngayon ng Philippine Embassy sa Muscat, Oman. At inaasahang makakasama na ang kanilang mga pamilya sa mga susunod na araw. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Sultan of Oman na si Haitham bin Tariq at kanilang gobyerno dahil sa kanilang matagumpay na negosasyon na nagresulta sa pagpapalaya sa mga tripulante. Ang 17 seafarers ay hinostage ng Houthi rebels sa Yemen habang ang kanilang barko ay naglalayag sa Red Sea noong November 19, 2023. Matapos ipabalik ng Korte Suprema ang kanyang pangalan sa balota, iniatras naman ng kandidatong si Francis Leo Marcos ang kanyang kandidatura. Personal na inihain ni Marcos ang kanyang Certificate of Withdrawal kay mismong COMELEC Chair George Garcia kanina. Kasunod nito, muli na namang maaantala ang pagpiprint ng mga balota. Dapat sana itutuloy na bukas ng COMELEC ang pagpiprint, pero dahil nga nag-withdraw itong si Marcos, ay mauurong ito sa Lunes. Panawagan ni Garcia sa mga nagbabalak pa na mag-withdraw, gawin na ito ngayon pa lang. Gawin niyo na po kaagad dyan habang hindi po kami nag-iimprenta ng balota. Habang may panahon pa. Sapagkat sa bawat withdrawal na hindi pa kami nag-iimprenta ng balota, 2-3 araw po ang gugugulin po ng COMELEC. So sana po gawin na po kaagad natin ito. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bilang bahagi ng monitoring, pinalitan ng BRP Cabra ang BRP Suluan upang i-monitor ang namataang barko ng China o ang Chinese Coast Guard vessel CCG 3304 na iligal na pumasok sa layong 60 hanggang 70 nautical miles ng karagatan ng Zambales. Kahapon napansin din ng PCG na pinalitan ang CCG-33-04 ng isa pang barko ng China na may bow number na 31-03. Mas maliit naman ang ipinalit na barko ng China kumpara sa barko ng PCG na BRP Cabra. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi naman tinitigilan ng BRP Cabra ang pag-monitor at pagbabantay sa CCG-3103 upang hindi ito makalapit sa karagatan ng Zambales. Samantala, hinimok ng Chinese Foreign Ministry ang Pilipinas na tigilan ang pagsha-shadow chasing o ang paghahanap ng kamalian ng iba. Ito ay kasunod ng pagkakaaresto ng umano'y Chinese spy na nadakip ng mga otoridad kamakailan.
Sa ginanap na press conference nitong Miyerkules, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na dapat manatili lang sa katotohanan ang Pilipinas. Pinatitigil rin ng China ang Pilipinas na ibandera ang umano'y espiya at dapat daw protektahan ang karapatan at interes ng Chinese sa bansa. Samantala, nagkausap sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at ang kanyang bagong counterpart sa Amerika na si Secretary of State Marco Rubio. Kabilang sa mga napag-usapan ang ilang issue na may kinalaman sa interes ng Pilipinas at Amerika, pati na ang sigalot sa South China Sea. Sa maikling pahayag na inilabas ng US State Department, sinabi ni Rubio na nakokompromiso ng mga aksyon ng China ang peace and stability sa rehiyon. Kaugnay nito ay iginiit ni Rubio kay Manalo ang matibay na suporta ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nagpalitan rin ng pananaw ang dalawang kalihim kung paano isusulong ang security at economic cooperation ng Pilipinas at Amerika. Malaysian leader ng tech scam equipment supplier huli sa operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Yan ang umaarangkadang balita ni Kath Kahukom. Arestado ang isang Malaysian national na umano'y leader ng sindikatong nagsusupply ng rogue cell towers na ginagamit sa tech scam sa bansa. Si Tiang Chunhui ay kinilala ng CICC bilang supplier ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catchers. Ginagamit ang mga ito para magpanggap bilang cell towers, mangolekta ng data at maharang ang tawag o text ng mga biktima. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, matyaga nilang minamanmanan ang grupo mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon bago isinagawa ang operasyon. Kasamang tumulong sa operasyon ang PNP Anti-Cybercrime Group, Bureau of Immigration at NTC. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Nako, eto na naman tayo. No? Isang, niya, ito yung kinukwento ko kanina, isang veteranong aktor sa Singapore na isip ba, mabibiktima ng scam. Ang nakakahiya pa dito, Ninya, Pinay pa ang nambiktima sa kanya. Oo, tama ka dyan, Jack. Si Mr. Lawrence Pang. No, aktor siya sa Singapore. Senior ha? citizen. 78 years old. Siguro tawagin na lang nating Lolo Lawrence. No? Yes. Nakilala sa mga palabas na Tanglin at Sunny Side Up na loko ng romantic scam or love scam. Naku, ang daming ganito ngayon, Jack. At sa isang kwento na tila hango sa mga drama series, ang veteranong Singaporean actor na si Lolo Lawrence Pang nahulog online sa charm ng isang nagngangalang Mika. Si Mr. Pang, 78 years old, ay naloko ng halos, tingnan mo ha, 1.5 million pesos. Laki. Matapos siyang maengganyo mag-invest ng pera sa isang online business scam dito sa Pilipinas. Yikes, hindi yan Pinoy Pride, no? Yung ganyang klaseng balita. Pero ang galing naman, no? Biruin mo, ito edukado, sikat, aktor, ay na ano raw siya kumbaga nahulog siya dun sa babae kasi sabi niya, sino ba nga mang mag-iisip na meron pa magkakagusto sa akin sa edad ko? Parang ganon. So napaniwala siya. Yes, siguro para mabigyan din linaw ninyo yung mga ganitong klaseng scam. No? Makakasama natin sa linya si Police Colonel J. Guillermo. Siya yung hepe ng Cybercrime Response Unit ng PNP and ACG Group. Magandang gabi po, Colonel Guillermo, Jack Batallones po at Niño Corpus. Sir, unahin mo natin. May kanina tayong report. Yung sa Malaysian na nahuli yung mga equipment, ano modus yun? Alam ko, accomplishment ng ACG yan Colonel Guillermo. Ano po yan? Gagamitin po ba sa campaign yan? Pang text blast daw po ata yan. Hindi naman pwedeng siyang gamitin sa anumang bagay. So itong gadget na to ay kung titingnan mo, i-research natin sa internet, available siya kasi pwede siyang bilhin even in kung private man or any corporation or group. So pwede siyang bilhin. So you can acquire kasi nga a mere possession of this, hindi naman siya actually violation ng specific na batas. Kasi hindi siya katulad ng baril o kaya ng illegal drugs na
Specifically under the law, violation siya. Mere possession is a violation. Ito kasi hindi. Maliban lang kung gagamitin mo siya sa maling bagay. So itong equipment na to ay hindi naman pala kumbaga ginagamit sa mga sophisticated scams. It's something you can acquire, even me. I can buy this equipment. Oo, ano nagagawa niya? No, maganda mapaliwanag niya eh. Ano ba yung nagagawa nito at bakit siya nahuli po? So kasi sabi nga ng CICC, talagang minaman-manan at sinare na ito sa PNP Anti-Cybercrime Group nung October of 2024 pa. So in-engage siya maigi kasi nagpo-post siya na available yung ganitong equipment at ibebenta. So tinignan natin kung siya ba ay authorized to sell yung ganitong equipment. Kasi ang equipment na to can be used for communication. Ibig sabihin, sending of information and distribution, yung mga ganun yung kakayanan nitong equipment na to eh. And then within range, so for example, 500 meter yung radius, so 1 kilometer yung diameter niyan. So anyone na merong cellphone with a number, makakapture niya, sabihin nihigupin niya, and then after that, pwede siyang magpadala ng messages na kung anong message yung gusto niya. Okay. Pero ito po, iba naman ginagamit. Ano po ang napatunayan ninyong pinaggagamitan nitong equipment na ito, nitong Malaysian? So, in-engage ang ating mga pulis at pinatesting kung ano bang kakayanan ng machine. Kasi sabi ko nga kanina, ulitin ko po, mere possession, kumbaga ikaw, sino ba kasi magmaakalang na itong equipment na ito ay ganyan pala unless gagamitin mo. Hindi mo ba? Para bang cellphone. Pagka hawak-hawak mo lang yan naman yan at wala kang ginagawang masama, talagang hindi mo siya pwedeng hulihin. Kasi yung cellphone sabi ko nga, walang batas na bawal humawak ng cellphone Maliban lang kung gagamitin mo sa kalokohan. So, ganun din po itong technology na ito. So, in-engage siya, nag-post siya sa social media, in-engage ang ating kapulisan hanggang nung nung nuhuhulihin na siya, talagang tinignan kung ano bang capability niya at nakapag-send nga ito ng message sa ating kapulisan. Okay. Colonel, medyo technical yung usapan. Dito naman tayo, hindi niya sa malapit sa puso. Yung love scam. Colonel, yung Singaporean actor niya, medyo nakakaya, no? Pinay pa yung sinasabing ng biktima. Ano po ba yung love scam na to? Matagal na natin naririnig pero parang tuloy-tuloy pa rin po, no? So yung case naman nung foreign national, talagang tinitingnan natin yan. Nangyayari yan sa mga scam hubs Yung mga previously, meron tayong raid sa isang sa Manila na nakita natin na meron silang mga models na ginagamit and then ine-engage nila yung foreign nationals. So ang ina-upload kasi sila mga pictures yan, mga Asian Ito Filipina naman. So ako personally, I believe na baka nagtatrabaho dati yan sa Scam Hub. Prior nung nag-report siya sa TV o sa isang program. Okay. So yun yung so ang purpose ng nito, love scam. Dati-rati kasi narinig natin love scam, romance scam. Ito yung mga tao na nagpapanggap na na veteran, pensionado, naghahanap ng karelasyon na Pilipina. So sila naman yung nabibiktima. Ngayon, ang nagbago na sila. So, ang ginawa nila dyan is nagkarelasyon, sa dating sites or social media, tapos possibly investment scam yan Nag-invest nga raw po nadaan muna sa pagmamahalan hanggang sa mag-invest ng pera. Kaya umabot yan ng ganyang kalaki siguro ng 1.5 million. Yun nga po sa inyong pong bang investigasyon, kasi kung maaari kang gumamit ng mga litrato, di ba? It could be na itong litratong ito pwede rin namang identity theft. It could be not this person, di ba? Hindi siya si Mika talaga. Or ginamit lang yung litrato niya. Hindi ho ba? Pwede din po yan. Kasi alam mo naman napakaraming software that can edit a photograph of a person to make it appear that para bang very enchanting. So talagang nakakapang-engganyo yung itsura niya. So siguro kaya So pwedeng hindi Pinay? I mean, pwede din po. Pwede rin. Kasi pwede lahat Kasi sabi mo, Pilipina gumamit ng ganitong pangalan na very Filipino Pilipina. So ibig sabihin yung biktima, he wanted na magipagrelasyon sa Pilipinas kasi alam nila mababait tayo at mapagmahal. Yung site ata nakalagay specifically po for Pinays. Specific pero pwede for naman Pinays. nililigaw, di ba? So hindi rin natin masasabi po yun hanggat hindi masasabi. natin nahuhuli yung taong gumawa niya. So kung ang pinadalhan niya ng mga pera is a Philippine account or anumang yan, masasabi nating Pinoy pero hindi natin masasabing Pilipina.
Okay, maraming salamat, Police Colonel J. Guillermo. Sa aming pagbabalik, Leyte at Zamboanga magkahiwalay na niyanig ng lindol. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Balikan po natin yung istorya kanina kung saan isang turistang Pinay ang nahagip ng tren diyan po sa Taiwan. Ano? Jack, di ba? Biruin mo. Biro mo, nahagip siya. namamasyal lang Oo. at na-aksidente pa. Di ba? Magmumulta pa. Nasaktan ka na nga, magmumulta ka pa. Kaya ngayon, makakausap natin sa linya para makamusta din, no? Makakausap natin si Attorney Cheloy Garafil, Chairperson ng Manila Economic and Cultural Office. Magandang gabi po. Jack Batallones po at Nina Corpus. Hello, good evening po Sir Jack and Ma'am Nina. Good evening po sa inyong lahat. Yes, ma'am, kamustahin lang po namin itong kababayan po natin na nasaktan po dyan sa Taiwan po. Kamusta na kalagayan po niya? Katatapos lang yung kanyang spine surgery kahapon ng hapon at naging successful naman po ito. Siya po ay kasalukuyang nagpapagaling sa hospital sa Taipei. Kasama na po niya ang kanyang asawa na dumating kaninang umagang madaling araw sa Taipei para samahan po siya. So stable po ang kanyang kondisyon, maayos po siya at kailangan niya pong mag-recuperate at least mga 2 weeks according to the doctors kasi kailangan ma-ensure na maayos kapag nakaupo siya para makauwi po siya sa Pilipinas. Attorney Cheloy, ba't kinailangan siyang mag-undergo ng spine surgery? So nakakalakad naman po siya, hindi naman po siya na-paralyze, out of danger na po ba siya? She's basically out of danger, although hindi pa siya nakakaupo, ma'am, nakahiga po siya. Although may mga, yung kamay niya naman niya na move naman niya slightly, pero syempre since spine surgery ang ginawa sa kanya, syempre medyo sensitive ito. So very limited pa rin ang kanyang movement. Pero okay naman ang kanyang kondisyon, maayos naman po. Attorney, kanina pinag-usapan namin ni Nina yung mismong tourist site na yan, na sinasabi talaga na normal na may nagpipicture dyan. Di ba dapat may tourist guide siya? Ano ba nangyari po dito? Anong info po natin tungkol dito? Bakit siya nandun sa delikadong area na yan? Di siya nag-guide? Well, sumali po siya sa isang tour package. Isa nga pong itong Shifen na pinuntahan nila nung Monday. Ito po kung nakapunta na po kayo dito sa area na to, talaga pong may tren na dumadaan dyan. And then pag wala yung tren, doon sila nagpapailaw ng mga lantern. So kapag dumating yung tren, yung mga tao tumatabi syempre. At usually meron yung, yung point na doon lang kayo kapag nandyan yung tren. Itong nangyari dito sa ating kababayan, nandun siya sa gilid pero kasi makikita natin doon sa video na tinaas niya yung kamay niya eh. Yes. Which I think dapat hindi na niya ginawa kasi nandun yung tren sa tabi niya eh. So dahil tinaas niya yung kamay niya yung nahagip. Oo At nga yun po ang naging sanhi ng kanyang injuries. Oo nga po. Actually, Attorney Cheloy, nakapunta na kami dyan ng mga anak ko eh. Medyo nakakatakot rin pala, no? Imagine, nandun kami ng mga anak ko at ginawa rin namin yun. Nagpalipad kami ng mga lantern, ganyan, sa gitna ng riles ng tren. Doon kasi, di ba, Attorney, sa gitna mo ng riles yung ginagawa eh. Yun yung talagang custom nila dyan para sa mga turista tulad namin. So, pero nung time na yon, wala namang tren na dumaan. Oo, so talaga palang dinadaanan yun ng tren. Ano po? Okay, Attorney, tungkol naman po doon sa posibleng penalty na ipapataw sa kanya, magkano po ito? Well, yung usapan ng penalty sa media lang din namin siya nakikita. So far, wala naman pong nag-reach out ng mga authorities dito sa ating pasyente. So, sana naman hindi mag-prosper pero hopefully hindi po siya ma-pursue kasi syempre nakakawa naman yung ating kababayan. Opo. Okay, maraming salamat po, Attorney Cheloy Garafil, Chairperson ng Manila Economic and Cultural Office. Maraming salamat po.
Samantala, niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Southern Leyte kaninang umaga. Napinsala ang ilang mga bahay at infrastructure. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban correspondent Hansel Cuevas. Kita sa mga larawang ito ang epekto ng malakas na lindol sa Southern Leyte kaninang umaga. Nasira ang ilang parte ng mga bahay sa bayan ng San Francisco. Naglaglagan ang mga gamit at paninda. Napinsala rin ang ilang kalsada. Sinuspindi rin ang klase sa buong bayan. Hindi naman pwede ang school mag-klase kasi may na-damage din. Nagkabitak-bitak din ang ilang pangunahing kalsada sa mga karatig bayan. Mayroong ding hindi madaanan dahil sa mga nagbagsakang debris at malalaking bato. May naitala ding mga pagguho ng lupa. Sa syudad ng Maasin, nakitaan din ng minor crack ang ilang mga paaralan. Medyo malakas ho ang pag-alog. And so far, meron tayong mga reported na mga minor cracks. 15 schools pa lang po ang pumapasok out of 71 schools. There's a big possibility na mag-resume na po yung klase bukas. Okay. Hinihintay lang po namin na pumasok ang lahat ng reports. If safe naman po gamitin yung mga structures, then they have to resume their classes. Sa ngayon ay patuloy ang assessment sa mga lugar na niyanig ng lindol. Wala namang naiulat na namatay o nasugatan. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, niyanig din ng magnitude 5.4 na lindol ang Zamboanga del Norte bago magtanghali kanina. Sa CCTV video na ito ng isang online teaching office sa bayan ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay, kita sa video ang nangyaring pagyanig. Dinig din ang mga pagkalabog dahil sa lindol. Dahil sa takot ay naglabasan ang mga empleyado lalo't nasa ikalawang palapag sila ng gusali. Ayon sa isang empleyado, walang naiulat na napinsala sa nasabing opisina at balik trabaho na din sila matapos ang lindol. Okay, sa aming pagbabalik, kilig vibes ng 90s, bubuhayin ng reunion movie ina Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Tuloy ang pagharurot ng impormasyon dito sa Arangkada Balita. Sa Sports Arangkada, panalo si Filipina teen sensation Alex Ayala sa kanyang unang laban sa main draw ng W100 Bengaluru Tennis Tournament. Tinalo niya sa straight sets ang Dutch na si Ariane Hartono sa mga score na 6-2, 6-1. Ranked 136 ang 19-year-old na si Ayala habang ranked 163 naman si Hartono. Sunod na mga kalaban ni Ayala ang ranked 191 na si Dalila Yukopovic ng Slovenia. Nabuhay na naman ang usap-usapan online tungkol sa hiwalayan nina Hailey at Justin Bieber. Si Justin nag-unfollow daw kay Hailey sa Instagram. In a now-deleted story on the gram, nilinaw ng Canadian singer na na-hack ang kanyang account. Bukod sa kanyang asawa, nag-unfollow din daw si Justin sa kanyang former mentor na si Usher, sa kanyang mga manager, pati na sa kanyang father-in-law. Hindi itong unang beses na napabalita ang hiwalayan daw nina Justin at Hailey. Pero sa kabila ng mga intriga, nag-renew ng kanilang vows ang dalawa last May lang, no? Last year. Yes. And welcomed their first child nitong August. Sana naman hindi totoo yung balitang yan. Pero alam mo, minsan inisip ko paano nila na-trace yung nag-unfollow. Parang wala ka bang ginagawa sa buhay mo at nalalaman mo na, uy, in-unfollow ni ganito. Type mo lang yung pangalan, @Jack Batallones, lalabas doon. Kung fina-follow mo ko, hindi. Alam mo, believer ako eh. Kaya sana Ako, hindi ito, totoo. isa pa kung gusto natin kiligin, Ninya, yung balita na yan. Oh, that Nag-aabang 90s yan. kilig is so back. Siyempre. 90s talaga kasabay ng launch ng official trailer ng ultimate comeback movie ng taon na Ex-Lovers. Nina Julie, dalawang X. Ex-Lovers, yun ang title. Yun yung pandang ng title eh.
Nina Jolina Jolina Magdangal at Marvin Agustin. Ang umaarangkadang showbiz bus hatid ni FM Radio Manila, DJ Mama Mia. Trailer pa lang, parang trip down memory lane na ng mga batang 90s. 25 years after, ngayon lang magsasama ulit ang Marjo sa big screen. At kahit pa known fact na may kanya-kanya talaga silang partners in real life, still, the spark never fades for the OG rom-com royalties. Dahil real-life best friends naman talaga ang dalawa. Will they again make the same mistake of falling in love with their best friend? Kaibigan mo lang ako. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Yan ang dapat nating abangan sa XX Lovers sa February 12. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Chika! Kinilig ka ba doon, partner? Chuba chuchu. Pareho na kasing si Jolina kasi may asawa na yung mga anak. Yes. Pero, alam mo, kita mo yung chemistry ng dalawa. So, mapapabalik ka nung time na sila yung love team to beat. Tatanda ka man, pero yung chemistry, may iwan pa rin siya. Hindi mawawala. Yes. Okay. Abangan natin yan, ha? Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Narinig nyo na, lalong-lalo na mga magandang musika. Di pa dyan nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama. Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit